Mga kapatid, pag dinideny mo, pag iniiwasan mo ang katotohanan na ikaw ay mamamatay, mag-ingat ka. Dahil isa yang tukso ng demonyo. The devil always convinces us that we will live forever. Why? So that you can put off the good that you can do today. Pag alam mo na matagal pa naman ang katapusan, di ba, magtatamad-tamad ka, pero baka mahuli na ang lahat. But remember, may deadline, may katapusan. At pagdating ng katapusan ng ating buhay, ano ang makikita ng Diyos sa ating pagkatao? We are confronted by the reality of death. Think about that. There is an ending in this life. And before we reach God, before we are confronted by God, anong may pagmamalaki natin sa Diyos? Sabi nga po ni St. John of the Cross, in the twilight of our life, we will be judged on how we love. At paano ba magmahal? Napakasimple lang naman eh. Tinuturuan tayo ng Panginoon. We go back to the basics. Pakainin yung mga gutom. Painumin yung mga nauuhaw. Bigyan ng damit yung walang masuot. Bisitahin yung mga nalulungkot. Gabayan mo, samahan mo yung mga may sakit. Napakasimple lang naman. Kahit na tumingin-tingin lang tayo sa ating paligid, meron at merong taong nangangailangan. Tandaan po natin, pag namatay tayo, dalawa lang naman na sasabihin, dalawa lang naman ang pwede natin marinig sa ibang tao eh. Una, pwede mong marinig sa iba na, ay, patay na, sayang naman. Di po ba? Or pangalawa, kung hindi yun ang sinasabi ng mga tao, pag nalaman nila, nabalitaan nila na patay ka na, ay, patay na, buti nga. Anong gusto niyo marinig pag kayo'y nakahimlay na? Yung sayang o yung buti nga? Nandoon sa kamatayan mo malalaman mo if you have done well or have done badly. As we have time that God gives us, give to us, grace to us, do not waste it. Please do your best. Do the most loving thing to do. You don't know that the kindness and the love that you show to other people may save their lives. And as you help others, you're also saving your soul. Ano yung mabuting ginawa mo? Pero para maging mabuti ka, kailangan meron kang malalim na relasyon sa Diyos. Dahil hindi ka magiging mabuti sa iba kung hindi ka nakatanggap ng kabutihan. Di po ba? Hindi magiging mabuti ang isang tao kung hindi siya nakaranas ng kabutihan sa kanyang buhay. Kaya nga po, pagpasensya nyo yung mga tao na naging masama sa inyo, naging masungit sa inyo, na nag-abuso sa inyo. Isa lang ang dahilan bakit masama sila. Dahil hindi sila nakaranas ng kabutihan sa kanilang buhay. O kaya naman, hindi nila pinansin ang kabutihan at pagmamahal na binigay sa kanila. Kaya nga, mahalaga kaysa sa pagiging mabuti ay yung magkaroon tayo ng malalim na ugnayan at relasyon sa Diyos. Mga kapatid, sandali lang ang ating oras dito sa mundo. Life is short and death is certain. Make the most out of this life.
Yes, seek to be happy, but more importantly, seek to be good. Because our life is not only here on this earth, we will continue this life in the next with Jesus.